Hi mga friendship, welcome back to my channel. So for today's video, share ko sa inyo kung bakit nga ba ako naoperahan. Kung napanood yung last video ko, naoperahan ako. So ito yung dahilan kung bakit nga ba at ano ang tinanggal sa akin. So yun na nga mga friendship, alam niyo ba kung bakit ako naoperahan? Actually kasi nung last 2016, sumakit yung tiyan ko. Nung una sumakit, akala ko nga nausog lang ako noon eh. Sumakit yung tiyan ko sa sikmura, tagos hanggang likod. Tapos hindi ko hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko, kung nasusuka ba ako, hindi ako makahinga, naiinitan ako, pinagpapawisan ako ng malamig, something ganon. So, siguro pagtagal din ng ilang oras yung pagsakit kong yun, hanggang sa nagpa-check up na ako. So, ang sabi sa akin sa Pasig pa yun, doon ako nagpa-check up. Meron nga daw akong gallstone. At ang gallstone ko ay medyo malaki na. 2 cm na daw. And then, sabi sa akin, kung gusto ko nga daw pa-operahan na kagad. So, parang hindi pa nag-sink in sa akin na, may gallstone ako. Tapos tatanggalin daw yung gallbladder ko. So, parang hindi pa ako makapaniwala na gano'n ang mangyayari. So, sabi ko, wait lang po, Dok, ha. So, pag-isipan ko muna po. And then, yun nga, binigyan na ako ng reseta ng gamot. Napansamantala lang daw yun na marirelieve yung aking nararamdaman na mawawala yung sakit ng tiyan ko, ganyan. Pero kung kapag sumakit daw siya ulit, yun talaga siyang operahan. Ang ginawa ko, kasabi sa akin, after 1 month daw, magpa-ultrasound daw ako ulit sa kanila, sa hospital na yun. So, ang ginawa ko, nag-research ako sa internet, ganyan, na nabasa ko doon yung apple cider na nakakatulong nga doon ng gallstone. So, ang ginawa ko mga friendship, sa umaga, uminom ako ng apple cider, siguro mga 2 kutsarita, nilalagay ko sa basong maliit na gano'n. Mga gano'n siguro, tapos medyo hindi ko siya pinupuno ganyan. Iniinom ko yun sa umaga habang wala pang laman yung tiyan ko. And then, kakain na ako ng breakfast, siguro mga after 2 hours. Dapat na 1 hour lang yun. Ginagawa ko, 2 hours ko. So, yun. Ano yun? Araw-araw ko yung ginawa, 1 buwan. And then, after 1 month, yun nga, nag-ultrasound na ako. Nagulat ako na wala. Ang sabi dun sa, nag-ultrasound sa akin na, wala daw sila makita na gallstone sa aking gallbladder. So, yun nga. So, parang natuwa ako na, wala na. So, hindi na kailangan operahan. Ganyan. So, nawala na. After nun, tinigil ko na yung pag-apple cider ko. And then, 2016 nangyari yun. Ang next naman na taon na nangyari, 2017, mga May siguro yun. Kasi natatandaan ko, may interview ako nun sa isang hotel. Hindi pa ako kumain nun Siguro mga 1 o'clock na nun. Pauwi na ako nun, nasa kotse ako nun. Mabuti na, nandala ko yung sasakyan ko. Tapos nakaramdaman ko na parang nagugutom na ako, na sumasakit na yung tiyan ko. Ang ginawa ko, kumain muna ako ng Skyflakes. Sabi ko, sa bahay na lang ako kakain kasi malapit lang naman, tsaka wala naman traffic. So, yun, kumain ako ng Skyflakes, uminom ako ng water. Tapos, sumitindi na, unti-unti na siya sumasakit. Hanggang sa pagdating ko sa bahay, yun na, doon na siya talaga umatake. Sumakit na naman yung tiyan ko, tagos na naman hanggang likod, ay naman nilipit na ako, na hindi ko na maintindihan. So, parang nagulat ako, sabi ko, ito na naman yata, bakit sumakit na naman yung aking sikmura, ang aking tiyan. And then, yun na, hindi ko na siya kinaya, hanggang sa dinala ako sa ER, sa hospital na malapit sa amin. And then, actually hindi ako nagpa-ultrasound nun, hindi ko alam kung bumalik ba siya. Kasi ang sabi nila, kapag nagka-gallstone ka, tapos nawala, bumabalik din daw yun. So hindi ko alam kung bumalik ba yun sa akin. Kasi hindi ako nagpa-ultrasound nung huli akong sinugod sa ER. So, binigyan ako ng gamot ulit, same ng gamot na binigay sa akin nung una. So parang nagtatanong ko sa sarili ko na, bakit at sumakit? Akala ko ba natunaw? So yun, last 2017 yun. Until 2018, 19, 20, 21, 22, 24. Hanggang ngayon, hindi na siya sumakit. So ina-expect ko na wala na talaga siya, natunaw na siya, ganyan. Since nag-work ako sa hospital, pinasilip ko doon sa radiology namin, yung tiyan ko. Nagpa-full abdomen, ultrasound ako. So nag-fasting ako noon. So hindi ko na-expect na andun pa pala ulit. Andun pa daw yung bato sa aking gallbladder. And then, ang laki niya, 2 cm na. So parang, wow, 2 cm na. Sabi ko, gano'ng kalaki yun? Ang laki niya ay kasing ganito. Kasing laki nito. So parang na ako no na, sabi ko, meron pa pala. Sabi nga sa akin ng nag-ultrasound, hindi ba sumasakit yung tiyan mo? Sabi ko, hindi naman. Actually, hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya gumagalaw dun sa gallbladder ko kasi sobrang laki na niya. Ang mahirap kasi daw doon,
baka mag-block dun sa daanan. Oo, kung klaseng daanan. Baka manilaw ako. So, baka magkaroon pa ng komplikasyon. Siguro isang taon, sigurong pinag-isipan ko yun hanggang sa ito ulit, siguro mga August. Nagpa-ultrasound ako. Yun ulit, ganun pa rin, nandun pa rin siya. Hanggang sa nag-decide na ako na patanggal ko na huwag ko nang hintayin na sumakit ulit kasi sobrang sakit niya talaga mga friendship. And then, yun nga, basta nagpa-check up na ako sa surgeon, nagpa-schedule na ako. Iniisip ko nga, itutuloy ko ba itong pa-opera ko? Kasi wala akong nararamdaman, hindi siya sumasakit mga friendship. Sabi nga doon sa akin sa hospital hindi ba masakit? Anong nararamdaman mo? Ganyan. Hanggang sa operahan na ako, ilang dahon yung sumakit, sabi ko 27 pa. So parang iniisip ko, tama ba itong decision ko na ipapatanggal ko, wala naman ako nararamdaman, or hihintayin ko ba sumakit ba ulit, so ganun. So kaya lang, andun na nga ako. Kumbaga, andun na kailangan ko nang ipatanggal. Kasi naman sa sumakit, sobrang sakit niyan. So yun, naging okay naman yung aking operation. So nagulat lang talaga ako sa nakuha nila. So ito siya, mga friendship, ang laki niya Ayan, naririnig niyo ba? Ayan. So actually, nung binigay sa akin to ng surgeon ko, medyo kasi tinurukan ako ng pampatulog. Nagising ako ng konti. Kasi nabot sa akin to, siya syempre nasa ano ka pa kumbaga, ano ka pa, kumbaga, wala ka pang ano talaga sa ulirap talaga. Ginanong ko lang siya, tapos tulog ako ulit. So yun, binigay sa asawa ko to. So yung medyo na himasmasa na ako, nasa ano na ako, ayan na, nakita ko na nga siya. Ang laki, hindi ako kapaniwala. Yan, pero magandang kalaki na sa loob ng tiyan ko. So yun, so parang naisip ko, ay, mabuti na lang pala, pinatanggal ko na siya. Hindi ko na hinintay na sumakit pa. So yun nga. So yun, mga friendship. So kung kayo ay mahilig sa mga maalat, mamantika, ay naku, iwasan yun na kung ayaw nyo magkaroon ng ganitong kalaking bato. Ayun. 2 cm. Kasing laki ng itlog ng pugo. Diba? Nakagulat lang kasi nga tayo natubutong talaga, batong-bato talaga. No? Alain mo yun? Parang naman kapaniwala na nasa tiyan ko to. Kumbaga, dinala ko to ng ilang taon. So, yun lang mga friendship. So, yun lang yung dahilan. At hindi naman ako nagsisi na pinatanggal ko siya. Kasi kung talaga wala akong nararamdaman nagdalawang isip ako talaga na, ano ba, patanggal ko ba talaga, gano'n. Nasadali na ako sa OR. Nag-isip ako na, tama ba tong decision ko, na ganyan, wala na akong nararamdaman, papatanggal ko pa rin. Ganun ba? So yun nga, yung nakita ko nga siya. Hindi ako nagkamali. Buti na lang pinatanggal ko na siya. Kasi mas mahirap ko pa, hihintayin ko pa siya ng lumaki sa gallbladder ko. Baka magkaroon pa ako ng komplikasyon. So yun na mga friendship. So yun lang yung aking share sa inyo. Kaya kayo, iwasan nyo na yung pagkakain ng mga maalat, mamantika, yung mga hindi kayo kumiliki sa mga prito, ng ganyan. Actually, hindi ko naman alam kung saan ko siya nakakuha at kung kailan. Kasi sobrang laki na Yung iba kasi maliliit lang talaga. Yung singlaki ng mga munggo. Sa akin hindi Singlaki ng itlog ng puno. Mga ganun ba? So yun mga friendships, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nagustuhan nyo. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye!